Arestado sa Cavite ang dalawang Chinese national na nasa likod umano ng pagdukot sa kapwa nila Chino. Dati umano silang empleyado ng Pogo at nagtatag ng sarili nilang scam hub kung saan pinuwersa nilang magtrabaho ang kanilang mga biktima. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Pinasok ng Detective and Special Operations Unit ng CIDG ang bahay na ito sa isang pribadong subdivision sa General Trias, Cavite. Huli ang dalawang Chinese national na sangkot umano sa pangingidap sa magkapatid na kapwa nila Chino. Nasagip din doon ang mga biktima. Ikinasa ang entrapment operation matapos magsumbong ang boyfriend ng isa sa CIDG. Nagkaroon na rin ng communication si girlfriend kay boyfriend niya sa labas, and doon siya nakapag-seek ng assistance na kung pwede ay i-rescue sila. May ina-ask silang ransom in exchange of their free will. 450,000 pesos daw ang hiningin ransom ng mga suspect sa mga biktima na pilit umanong pinagtrabaho sa isang scam hub kung saan kabilang sa modus ang love scam. $50,000 kada buwan umano ang hininging kota ng mga suspects mula sa mga biktima. Pero they cannot provide that amount dahil dalawa lang sila ang trabahador doon sa loob. Doon na raw sila ikinulong ng mga suspect at hininga ng pera kapalit ng kanilang kalayaan. Ang mga suspects dati raw mga empleyado ng Pogo. Sila yung mga breakaway doon sa Pogo Company. Nag-establish sila ng sarili nila. That's why na meron silang nirentahan na bahay na private na hindi basta-basta makakapasok doon. Bukod sa mga gamit sa kanilang operasyon, nakuha rin sa mga suspect ang ilang baril at bala. In-inquest na sila kanina sa Cavite. Ang ifa-file nating complaint against sa mga suspect ay kidnapping and serious illegal detention. Then yung comprehensive firearms and ammunitions na Republic Act 10591. Posible raw na may mga kasamahan pa ang mga suspect na sangkot din sa nasabing gawain, kaya patuloy na iniimbestigahan ng CIDG. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, huling gabi na ng pagpupugay pero hindi maubos-ubos ang mga kwentong nagpapatingkad sa pananampalataya ng mga dumagsa rito sa Quirino Grandstand. Maraming may hiling pero ang ilan gusto lang humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Ang kanilang debosyon tunghayan sa aking pagtutok. Binaldaman ng karamdaman nang ibabaw pa rin ang debosyon sa mga debotong aking nakausap. Hindi nakadlangan ng pisikal nilang lagay ang personal na pagpupugay sa Poong Nazareno rito sa Quirino Grandstand. Ang mag-asawang Jason at Noemi Asuncion nga, bit-bit pa ang kanilang panganay ngayong ika-10 taon ng kanilang pamamanata. Itong debosyon na ito, ano nagtutulak sa inyo para gawin ito taon-taon? Ay para po sa bata, maging healthy po sa pangangatawanan po namin. May cerebral palsy ang anak, pero mula raw nang itaas nila sa mahal na senyor ang lahat, hindi ito naging problema ng pamilya. Mami, anong nakukuha ninyo sa inyong kalooban? Sa inyong kalooban po? Sa totoo lang po, nakakagaan po ng kalooban namin na nagsasakripisyo kami at least once a year para din sa health ng mga bata at saka sa amin na rin. Ilang taon namang inakay ni Lola Carmelita ang anak na may kapansanan patungo sa imahe ng mahal na senyor. Ang hinihiling ko kasi bigyan pa ako ng lakas kasi may anak ako special child. Ayan ang hiningi ko. Kaya ngayon, lagi kami kada taon nandito. Kung may mga magulang na bitbit ang mga anak sa pagpupugay, ang batang si Axel Jade naman, akay ang lolo niyang binalda ng stroke. May karamdaman din kasi ang kanyang lola at walang ibang sasama sa lolo Sam niya. Anong sasabihin mo kay Papa Jesus? Salamat sa Panginoon. Opo. Tapo ako dito. Tapos meron ka bang gustong sabihin para kay lolo tsaka kay lola? Nata. Sana mapagaling na si lolo. Si Isidora, mag-isa namang bumiyahe mula Zamboanga para hindi raw mapatid ang pamamanatang anya'y nagbibigay lakas loob sa kanya. Hanggang ngayon may karamdaman ako, pero hindi siya lumalala. Anong klaseng karamdaman? Pwede ho malaman. Ano sir, yung ovary? Si Mang Danilo naman, kahit hirap din ang lagay mula ng ma-stroke noong 1 taon,
Nagtungo sa pagpupugay hindi para humiling pa, kundi sana raw mapatawad siya ng may kapal sa naging madilim na yugto ng kanyang buhay noon. Marami akong pagkakasala. Unang-una, lahat yatang pagkakasala. Nung pumatay lang akong tao, hindi ko ginawa. Yun lang. Lahat nagawa ko, magnakaw lahat. Kasama ni Mang Danilo ang kanyang may bahay na kahit anong problemang dinala niya sa pamilya, hindi raw siya iniwan. Alak, tugal. Tsaka babae pa nung araw. Opo. Ngayon ho. Hindi na, good boy na. Ano na issue iparating sa mahal na poon? Nangingi pa ako ng tawad sa kanya. Salamat. Binigyan pa ako ng pagkakataon mabuhay. Sa update ng Manila Police District as of 5 p.m., nasa mahigit 12,000 na ang debotong narito ngayon sa ginagawang pagpupugay. Ang situation, peaceful ayon sa mga otoridad. Itinanggi ni Manila Mayor Hani Lacuna na may mahigit 500 milyong pisong utang ang City Hall sa dati nitong garbage collection contractor. Ang sabi nito, dumaan sa proseso ang disbursement o paglalabas ng pera para bayaran ang Leonel Waste Management Corporation. Hindi anya maaaring kaliwaan ang pagbabayad. Nabayaran na rin anya ang para sa unang 4 na buwan ng 2024 at available na rin ang pondong mahigit 131 million pesos para sa serbisyo ng Leonel noong Mayo at Hunyo. Dagdag ni Lacuna, hindi ito masasabing utang. Kung hindi, ito'y due and demandable gaya ng nakasaad sa pinirmahan nilang kontrata. Ayon din daw sa ulat mula sa mga barangay, December 30 pa lang daw ay inabandona umano ng Leonel ang kanilang tungkulin, kahit hanggang December 31 pa ang kanilang kontrata. Nauna na yang itinanggi ng Leonel. Samantala, binigyan ng hanggang January 10 ang mga bagong kolektor ng basura ng Maynila para mahakot ang mga tambak ng basura na naipon mula Pasko at Bagong Taon. Sa Hollywood naman, maghahatid ng roller coaster of emotions ang 2024 MMFF Best Picture na Green Bones. Papunta na sa Manila International Film Festival ang lead cast nito kahit busy din sa mga upcoming project. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Tubuan ng kabutihan ang taong nagkasala. Bukod sa extended, ang pagpapalabas ng 50th Metro Manila Film Festival Best Picture na Green Bones sa mga sinehan nationwide. Mapapanood din ito sa Manila International Film Festival o MIFF 2025 sa Los Angeles sa Amerika. Kaya naghahanda ng pumunta roon sina MMFF Best Actor Dennis Trillo at Best Supporting Actor Ruru Madrid. Dahil first time sa US, excited si Ruru. Dahil sa pelikula po na Green Bones, parang makakamit ko na yung isang pangarap na yon. At di na rin ako makapaghintay na mapanood po nila ang pelikula na Green Bones. Magkaka-gala night at kikilalanin sa MIFF ang entry ng GMA Pictures, GMA Public Affairs at Brightburn Entertainment. Gayon din ng iba pang 2025 MMFF movies. Dadali natin itong mga films ng Metro Manila Film Fest to Hollywood. Hello, Love Again will also be screened at the Manila International Film Fest. So, since ang Green Bones ang nanalo na Best Picture natin sa MMFF, isa to sa mga highlights. Best moment of his career as an actor. At dream come true na ang turing ni Dennis sa Best Actor win niya para sa Green Bones. Hindi mangyayari yun kundi sa lahat ng mga nanood, sumuporta, naniwala dun sa project. Utang namin yung lahat sa inyo. Salamat po sa lahat ng mga pumunta sa sinehan at gumastos para panoorin tong pelikula namin. Pero masusundan pa ang big screen project ni Dennis with the GMA Picture co-production. This time with his wife and two-time MMFF Best Actress, Jenilyn Mercado. Medyo matagal-tagal na namin na hindi nagagawa na gumawa ng pelikula, siguro more than 10 years na. And ito yung comeback movie namin, kaya natutuwa ako na madaming nakagusto dun sa trailer and madami na excite. Si Ruru naman mapapanood muli
bilang Kapuso Prime Action Hero sa Lolong Bayani ng Bayan. Para pong lumulutang talaga ako ngayon sa galak. Talagang nakakapagpa-humble sa akin because sabi ko nga, hindi po naging madali yung journey ko. Sana po sa mga nangyayari po sa akin, makapagbigay po ito ng inspirasyon sa mga katulad ko na nangangarap lang. Aubrey Garambel, updated sa showbiz happening. Nakipagtalo naman sa mga tawa ng MMDA ang ilang silita nang tanggalin ng ahensya ang mga sagabal sa daraanan ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Nakatutok si Ian Cruz. Tumaas ang tensyon sa clearing operation ng MMDA sa ruta ng traslasyon. Sa Arlegue Street, nakipagtalo pa sa MMDA ang mga nasa isang karinderya. Ipinapasok na umano ang mga paninda pero kinumpiska pa rin ang isa nilang mesa. Ilang araw na kayo pinagsabihan. Ayun na nga po, tinatanong na. Yun nga, ang point dito pag wala kami balik, di ba? Ayun lang nga, tinatanong lang eh. Pati ang nagko-cover na media na pagdiskitahan. Hoy, tanggalin niyo yan. Sir, Di rin nakaligtas ang mga ihawan sa MMDA, pati na ang kulungan ng manok sa bangketa. May mga motorsiklo at tricycle ring na hatak. Sa Carlos Palanca Street, nabulabog ang mga rider sa sorting area ng mga online shopping item. Sa pagmamadali na mahila ang kanilang motorsiklo, may rider na nasagasaan ng ilang ide-deliver. Hindi po kasi sa loob. Kaya sila nagsusort dito sa labas. Wala na po kasing space sa loob. Pero hindi ba kayo nabigyan ng warning na bawal ngayon? Wala pa naman po. Pinagsasabihan na natin sila lahat. Nag-post pa ako na bawal dito sa magkabilang side. Ang tindahan sa bangketa, di rin pinalagpas ng MMDA. Paalis muna. Kailangan sumunod? Oo, sumunod po sa patakaran po. Malapit sa San Sebastian Church, may natiketan at nahatak ring sasakyan. Mahalagang maging maaliwalas ang ruta lalo na sa masisikip na Fraternal at Vergara Streets. Sa clearing operation naman sa Blumentritt Street na alternatibong ruta dahil sa traslasyon, ilan pang sasakyan ang natow. Meron po pa ilan-ilan talagang mga humahambalang pa rin sa flow ng traffic, mga illegal parking, meron po pa ilan-ilan mga sidewalk obstruction. So nilinis po natin ito. And aside from that, meron pong parte ng ating mga mabuhay lane which will be utilized as a alternate route for the traslasyon. Ilan pang bahagi ng mabuhay lane ang pinasadahan ng MMDA kontra sa gabal sa kalsada at bangketa. Kinahapunan, pinasadahan muli ng MMDA ang ruta ng traslasyon. Sa Quezon Boulevard sa tapat ng Quiapo Ilalim, may kotse na natow ang MMDA. Pinaalis naman ang pickup na ito na iligal na nakaparada sa Arlegue Street. Natiketa naman ang ibang nakaparadang sasakyan. Ilang sasakyan na walang driver ang hinatak. May pickup ring nahila sa Bilibid Viejo Street. Sa huling pag-iikot ng MMDA, may mga dinatnan pa rin silang nakahambalang sa ruta ng traslasyon. Pero tiwala ang ahensya na bukas magiging maayos ang kabuuan ng traslasyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Isang dambuhalang buwaya ang napadpad sa dalampasigan ng Languyan, Tawi-Tawi. Nahuli ng mga residente ang buwaya na may habang 18 talampakan. Hindi raw naging maliksi ang buwaya dahil sa laki at bigat nito. Nakatakda itong i-turn over sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ng Tawi-Tawi. Nabulabog naman ang mga taga Rosario, Cavite matapos mamataan ang isang sawa sa harapan ng isang gusali. Tumatawid ito papunta sa kabilang kalsada. May haba ito na 13 talampakan at may timbang na mahigit 15 kilo. Posibleng gutom daw ang sawa at naghahanap ng pagkain kaya lumabas sa kanyang lungga. I-turn over na ang sawa sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Ika nga nila, pag may problema, idaan sa tawa. Pero kung paano kung yung mismo ang problema dahil sa bungi at sira-sirang ngipin. Sila ang nais tulungan ng Ngiting Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation. Kung anong sarap
ng mga lutong ulam na tinitinda ni Sally sa kanyang karinderya. Siya namang ipinait ng kanyang mga ngiti. Mahigit 1 taon na raw kasi siyang walang ngipin. Hindi tuloy niya maiwasang mahiya. Nagtatakip na lang siya ng bibig sa tuwing may bumibili. Pinipintasan ako, maraming pumupuna, nakakahiya talaga. Saka nahirapan talaga ako pagka umuya. Kaya laking pasasalamat niya nang mapabilang siya sa mga nahandugan ng libreng pustiso sa Ngiting Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation noong nakaraang taon. Ngayon, full of confidence na siyang humaharap sa kanyang mga customer na binabalik-balikan ng kanyang luto. Marami na nga akong naging kaibigan. Dumami pa yung mga customer namin sa karinderya. Pag wala talaga ipin, ang lungkot eh. Parang hiyang-hiya ka na. Mga kapuso, gusto nyo rin bang magkaroon ng ngiting kapuso gaya ni Sally? Makiisa sa ating isasagawang Ngiting Kapuso Pustiso Project, katuwang ang CEU School of Dentistry. Handog natin ang libreng full dentures para sa edad 35 hanggang 65 years old na wala nang natitirang ngipin sa parehong taas at baba. Tumawag lamang sa mga contact number na naka-flash sa inyong screen simula bukas January 9 hanggang January 17, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hindi na po kailangang pumunta sa aming tanggapan para magpalista. At sa mga nais naman sumuporta sa aming mga project, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Mga kapuso, kasalukuyan na nating nararanasan ang surge o bugso ng hanging amihan. Ayon sa Pag-asa, buong Luzon na ang naapektuhan nito ngayon. Kaya ang shear line, nabanggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies, umaabot na sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Dahil malakas ang ihip ng amihan, bahagya na ring lumalamig ang panahon sa ilang lugar, lalo na paglalim ng gabi hanggang sa umaga. Kanina na nga bumagsak sa 14 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet. 14.4 degrees Celsius naman sa Baguio City. Kasama rin sa nakaranas ng malamig na panahon kanina ang Tanay Rizal na 19.6 degrees Celsius ang lamig. Ayon po sa Pag-asa, posibleng magpatuloy ang lamig ng amihan hanggang sa mga susunod na araw, lalo't peak o kasagsagan nito ngayong Enero hanggang Pebrero. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan pa rin sa Cagayan ni Isabela, Aurora, Mimaropa at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pinakamatitindi ang buhos sa Southern Luzon, kabilang ang Bicol Region, kung saan may intense to torrential o tuloy-tuloy na pag-ulan. Patuloy na maghanda sa bantalang baha o landslide. Maulan din sa Visayas at Mindanao, lalo bandang hapon. May malalakas ding pag-ulan kaya maging alerto rin ang mga residente. Base naman sa updated special weather outlook para sa Nazareno 2025, nasa pagitan ng 22 hanggang 30 degrees Celsius ang temperatura bukas sa Maynila. Magiging bahagyang maulap at may tsansa pa rin ng ulan. Kaya ingat po mga kapuso.